Basa ng ating mga Bible sa book of Ephesians. Ephesians chapter 4. So, masusunod po ninyo ang tinatakbo ng ating aralin. We'll be talking about title po is the all pinaaral, pinocomplet po natin yung kalagayan natin. We were still unbelievers as the other Gentiles at the Bible tayo. And we talk about the war of the old self. Dating pagkatao natin. There are four characteristics of that. Four characteristics of the old self is vanity of mind. We walk in the vanity or futility of mind. We'll talk today about ignorance to the truth. And nothing more. Pwede makalos na po rin. Makalos. Makalos. When it comes to moral and spiritual things. And then we walk in the depravity. We walk in the seriousness, the greediness, Yan po ang characteristics ng dati nating buhay, ating kalagayan. Hindi Apostle Paul, walk no more. Huwag nyo nang balikan yan. Bago na kayo eh. May naman in Christ is a new creature. Everything has changed. Everything has become new. Bago na. You also should walk in the newness of life, even in the baptism, di ba? Sa baptism formula, we are buried in the likeness of His death, burial, and resurrection, and we walk in the newness of life. Romans 6:4, therefore, we are buried with Him in baptism to death, that life as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in the newness of life. Everything about us is new creature, new creation, new nature. Sabi ni Apostle Paul, walk worthy or commensurate your call. And our call is called unto salvation, therefore walk as a saved person. Kapag tayo na kagaya ng isang ligtas na tao. Walk worthy of the vocation wherein we are called. Okay, so buksan po natin ating mga Bible, Ephesians chapter 4, pati po na po tayo manalangin, ang punyabilin ang aming pag-aaral sa oras na ito, manawa kami po yung bayan ng aming Banal Espiritu, na unawaan po namin ang inyong mensahe, unawaan po namin yung aral. Sana po ang sana po ang isipan, ang puso, sana po ang may maging receptive, at hindi sa lahat ang obedient naman sa mga katotohanan ito, at panalangin namin naman ito ang gagabay sa aming isipan, sa aming iniisip sa araw-araw, sa aming mga pananaw, at sa aming mga hakbang, kilos, at mga choices na gagawin sa aming buhay. Tawad po Ama sa aming mga pagkukulang. Po Ama, panalangin natin na kung po ang makapagigay ng kawalatihan sa langit, sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ephesians 4, isa natin basahin ng verse 1, bigyan natin flow ng chapter. Therefore, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come into the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth, being no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted, by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. This I say therefore, and testify the Lord. So ito hindi original niya Apostle Paul, no? Ito po yung naggaling sa Panginoon. This I testify of the Lord. That ye henceforth walk not as other Gentiles walk. So again, Gentiles does not always mean the race, no? Except Gentile, they use religiously or ethnically or racially. Used racially or ethnically, it differentiates the Jew from non-Jews. If you are not a Jew, you are a Gentile by race. Okay? That makes all of us, mga hindi Jew, ay mga Gentile. But in the Bible, it is frequently used in its religious sense. And when it is used in its religious sense, it means all those who are not Christians, the heathen, those who do not know God. Nasabi niya Apostle Paul, walk no more as other Gentiles did walk. No? And in the Bible, that will describe the Paul, describe the James, they describe the Peter, ano paglakad, no? At hindi naman po tayo naiiba. Walang pagkakaiba sa mga kasalanan na nagagawa ni mo. Hanggang ngayon, sabi ng Apostle Paul, walk no more. Walk worthy instead sa inyong Paul. There is a need for Paul to remind them, ano? Sa may paalalahanan. Dahil yung po mga komunidad, kung saan sila naroon, sila po yung nakapanigiran, no? Ng dating mga kaibigan, dating mga kasamahan. Dati nilang kasamahan sa debauchery, no? If we will describe the way of life, sa alam po, historically, no? Talagang isang emperor, no? Nabuhay sa debauchery was Caligula. I don't know if you are familiar with that name, no? Caligula. May movie ba yan? Caligula, no? Terrible. Talagang debauchery. Buhay siya sa Yawa, excesses, instead of building an army, ginawa niya, hardcore lang. Parang siya, gawa siya ng China. Talaga sa bilimas niya, ang coffer, ang pamahalaan, no? Inuusan naman ang kabangyaman ng bansa, milyon namatay, para lang masunod ang kapritsyo, hindi mo papagawa ka ng artificial lake. Gagawa ka ng lake na hinukay lang ng tao. And then gagawa ka ng army ng navy mo, gawa lang sa bato. Imagine that naman yung mga pumapasok sa ulo ng tao. No? At sunod kung ano sunod yung mga tao. Because of their belief na kanilang emperor ay Diyos.
Kaya ano eh, kung ano yung tingin ko sa Diyos ko, yan ang ano eh. Yan ang reaction ko eh. Diba? Kala ko Diyos, hindi talaga sunod-sunod lang ka eh. Kasi yung apostle ko, walk not as the other Gentiles walk. Ano ba sila mga kapatid? First, ang mga Gentiles, at tayo nagkabilang dyan, specific tayo po yung mga mananagawa sila. They are them in our minds. Sabi ni, sabi ni, sabi ni Solomon, diba? Ecclesiastes, vanity of vanity. Saith the preacher, vanity means futile, no? Meaningless. It came from the word matayotes, ano? Meaningless. Ibig sabihin po ng matayotes is that which does not produce the desired result. Yung hindi nakaka-produce ng ina-expect mo na result. That which will not succeed. Yung hindi magtatagumpay. And so therefore, it is synonymous to what? Meaningless. Empty. Hindi nagtatagumpay. Hindi nakukuha yung resulta ng gusto. No? So, empty. Meaningless. At ang mga Gentiles, mga kapatid, ang kanilang thoughts, is governed by their desire. Ang kanilang end result is actually walang meaning eh. Ang direksyon talagang bahala na sa makarating. Wala talagang tinutuko, I'm afraid. But, Psalm 94, sabi natin, sabi nga po natin ang Psalm 94. Wala na mga awit, Psalm 94. 8 verse to 11. Psalm 94, 8 to 11. Understand ye brutish among the people, and ye fools, when will ye be wise? He that planted the ear, shall he not hear? And then yan, I remember, meron ko napanood na interview kay Richard Gordon, diba? Ngayon, ang ko naging Red Cross, chief of Red Cross, naging tourism pa yan, di ba? Tourism. Marami tayong problema. Sabi niya, we need to pray. And I knew that all of us prayed, but apparently our prayers fell on deaf ears. Ating panalangin, sabi niya, mukhang atong kalamang sa mga tenga na bingi. Imagine, pag di ko sinagot na Diyos ang panalangin natin, hindi siya bingi siya. Diba? Magaling siya, kay Hana. Kaso lang minsan dahil sa kawalan ng pagkakakilala sa Diyos, nakakapagitaw sila ng mga salita na hindi nila dapat dinilitawan. Hindi ko hindi nasasagot ng panalangin natin. At nakuha natin yung gusto natin resulta sa panalangin, bigyan na ito. Kaya sabi rito, siyempre yung gumawa ng tenga, hindi ba siya makakarinig? Pero pang part sa Isaiah na God's hands are not short, not short. His ears are not deaf, but he could not hear. Hindi bulag ang kanyang mga mata na hindi makakakita. But the reason that God seems distant is because of what? Because of our sins. Yung pakiwari natin na para bang naharangan tayo ng bakal at yung panalangin natin, hindi makanago sa bakal na yan sa kitaasan. Dahil yan sa mga kasalanan natin. But God is everywhere. Sabi nga deafening silence. God is silent, but His silence is a deafening silence. God is all over us, He's around us, behind us, below us, above us, inside us. Nandiyan lamang po ang Panginoon, Every time here comes a coffin, may namatay dyan, nandiyan ang Diyos. May disaster, nangungusap ang Diyos. Sa lahat ng nangyayari, makikita natin ang kamay ng Diyos. That's why, medyo ako yung na-touch sa sinabi niya, nasalig sa aking puso. Parang it fell on deaf ears. God is not deaf.
verse 9, he that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see? He that chastiseth the heathen, shall not he correct? He that teacheth man knowledge, shall not he know? Ang Diyos na naglagay ng knowledge sa tao, siya pa ang hindi makakaalam. Yung panaka, no? Ating sabihin na makmak, mga tao ng unang panahon, no? Matatalino, mga tao ng araw. Na hanggang ngayon, mga fits na kanilang mga nagawa, ang paano ngayon, panahon na ng computer, panahon na ng internet, sa panahon na po ng advances sa technology at sa mathematics, discovery, findings, and everything, including archaeology, up to now, people today are still baffled kung paano nagawa ng mga tao, mga bagay-bagay na nagawa nila. Hanggang ngayon, nahihirapan sila, dami nila theory, paano nila nagawa yan? Yung precision, napaka-precise, yung kanilang mga engineering feats na nagawa, no? Hanggang ngayon, sa ating mga engineers, mahirap ma-duplicate. Pagtikip ka lang ng hollow block, hollow block lang, ano? Awang yan Sila, pag nagtikip ng mga toneladan blocks, kahit blade, hindi na-slide ako, walang tumatalo sa ilaw Wala silang benefit ng modern machines na kagaya na meron na. Alam niyo yung constellation na Orion? Alam niyo na yan? Orion. Hindi ba yung constellation? Orion. At yung Orion, yung natawag na Orion spell. The formation is like this. Parang nakislat ng konti. So, pagka pinaka-connect mo, parang ganyan ang formation ng Orion. Ito yung natawag sa Orion spell. Ano ba yun ang formation ng mga pyramid sa Giza? Eksakto. Kung yung formation ng Orion's belt, yun ang formation ng Giza. Eksakto yan. Because they believe in what? Heavenly bodies as God. They worship Ra. Diba? They worship Ra. They worship the sun. They worship the stars. Diba? At yung mga openings, yung openings dyan yung mga openings dyan sa gilid ng kapag i-generate mo ng tingin, sakto dun sa mga star, sakto. And then, meron pong sinubukan tingnan niya sa globe, Lahat ng mga pyramid, temples, whether in Sudan, or Peru, sa China, sa Mexico, yan. Kahit yung mga Stonehenge, saka yung mga malalaking ulo ng punong tao na dahil sa bato sa Easter Island. Alam nyo mga kapatid, naka-align. Ito yung bubuhitan mo yung globe, naka-align yan. Pantay-pantay. Nakaikot na kasi sa mundo nasukatan niya, nasurvey nila yan. Pero naka-align na ng diretso. May kumagabay kaya sa kanila. Ginagabay sila. Bahala ka kung alino nila yan o ginagabayan sila ng mga masasamang espiritu. Pero magkakapol ka mga kapatid sa talino ng tao. In 1500s, meron nakuhang mapa. At ang mapa, eksakto mga location ng mga major landmass. Eksakto. Na hindi pa na-invento yung longitude and latitude. Pati yung Antarctica, alam nila na mayroong Antarctica, na yung mapa pa mga rivers, kung nasaan na rivers sa Antarctica. At ang mapa ng Antarctica ay yung wala pang yelo. At may note sa mapa, this is coming from older maps. Pero mo yung lumang mapa na yan, kinopya pa pala yan sa mas matandang mapa. Naglalakbay na mga taong araw pa ito ang mundo at ganun sila ka-precise. Yung
yung sukat, yung proportion, yung location kung nasa ng mga landmass. Dapat nasa taas ka yata para makita mo yun eh. Ano? May satellite ka o nasa itaas ka para makita mo. Pero mga kapatid, nagawa ko na yun. Nawala pa long picture ng lahat. Kung mahanga tayo sa talino ng tao, mas kahanga-hanga ang gumawa sa tao, no? At nagbigay ng katalinuhan sa tao. Kaya nga sabi ng song, when I consider all the works thy hands have made, when I see the stars, I hear the rolling thunders, thy power throughout the universe is displayed. So dahil sa wonder at sa talino ng tao, sabi ng song, what a great creator that we have. If there is such a great creation, there must be a great creator. Is that right? If we have a great creation, there must be a great creator. Kaso nga lamang ang mga tao who are persistently would reject God, ano mangyayari mga kapatid? Sabi ng the Apostle Paul, professing themselves to be wise, what happened is they became fools. So, iba rin po, ever learning, but never been able to come into the knowledge of truth. Alam niyo po, kaaral ng mga scientists natin, nagpo-prove nila eh. Hindi talaga pwedeng paniwalaan ng evolution. Kahit isang isang fighter ng mga atheists, si Dawkins, hanggang ngayon, sabi niya, nalilito pa rin ako, how can life come from non-life? Kahit siya, umaamin eh. That's my big dilemma, sabi niya, how life can come from non-life. At yun ang mga uma-accept sa intelligent design, dahil hindi mo naman talaga mag-prove that everything is by chance or everything is by random. Spontaneously, nagsusulputan na lang, Kaya makikita mo merong design eh. Kaya sa maraming mga scientists, tawag ko nila mga naniniwala sa intelligent design. But the problem with these people who admit or who call themselves who admit that they believe in an intelligent design, hindi nila matanggap ang designer. Hindi nila ma-accept ang evolution, hindi nila ma-accept ang Big Bang, hindi nila ma-accept ang spontaneous generation, pero hindi nila ma-accept ang Diyos. Kaya doon nila sila nagtapos para ang easy escape. Sa madaling posisyon, base isang tao hindi matanggap ang evolution at the same time, hindi na rin matanggap ang Diyos. Dito na lang ako sa intelligent design. Doon siya bumupunta sa intelligent design, but he would not accept the intelligent designer. Sabi ng Bible, ever learning, never been able to come into the knowledge of who, professing themselves to be wise, they became fools. Okay? 94 up to verse 11. The Lord knoweth the thoughts of man, that they are what? They are vanity. The Lord knoweth the thoughts of man, that they are what? Vanity. Vanity. We chart our own course, our own way, our destiny, na hindi kasali ang Diyos, Hindi kasali ang Diyos sa mga plans, mga purposes. Tagal na nila inalis ang Diyos kahit sa prayer, sa public prayer, Pero sabi ng isang preacher, hanggang merong math test, hindi mawala ang prayer sa school. Hanggang merong test sa math, hindi mo mabibigyan ang prayer sa school. Maraming mga estudyante talaga. Pinipigil nila public prayer, Naawak magkaroon ng public prayer. Pero hindi mo pinipigil yan eh. Nagkaroon ka sa math, Pero mga tao mahirap sa math. Mag-pray naman, mag-pray mga tao. Tagal na gustong alisin yan eh, 1969. There was a Supreme Court, Talagang Supreme Court na ng US, making a decision, tanggalin na yung public prayer sa I was in my younger days, elementary ako na narinig ko yan eh. Sa
bago mag-start ng klase, meron pa mga prayers, di ba? At hindi Catholic school, kahit na public school, may prayer yan. Ano ngayon? Maraming mga bansa. Ako din sa Pilipinas, pero parang naman yata. Pero parang naman yata. Kasi Catholic nation ka. Catholic nation. Pero kami na. Salamat. Hindi na to, how long it will survive. Kumbaga, may residue pa tayo ng pagka-Kristiyano ang background. Pero, we just do not know. Just cannot tell, on how long it will survive. Dahil yung pag-spread ng secularism, mga false philosophies, eventually, pati religion, malaman na rin mo eh. Yung modernist ng mga tao, mag-press ng mga, you know that Buddhism itself, walang Diyos sa Buddhism. Religion ng Buddhism, walang Diyos yan eh. It's purely man, enlightenment of man. Kaya naman na lang, wala ng Diyos sa buhay ng tao. Acts 14:15. Turn again your Bibles to another place, Acts chapter 14, verse 15. Acts 14:15, and saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passion with you, and preach unto you, that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth, and the sea, and all things that are therein. Ano ba ito? Ang nangyayari dito, na nag-preach ito, sa Listra yata ito, kasama si Barnabas, napagkamalan ng mga taga-Listra and Derbe na bumaba ang kanilang Diyos mula Olympus, bumaba, and ang chief speaker, dahil ang chief speaker is si Apostle Paul, siya raw si Mercurius. At ang Diyos, si Barnabas, ang Jupiter, ang pinakamataas na Diyos. At ang kanyang speaker ay si Paul, sa Mercurius. Then they began to offer sacrifice, put garlands around their necks. Nagtatakbo yung mga dalawang preacher, Ako, awat, tigilan yung kalokohan niya. That this is vanity. Tigilan na yung ganitong form of religion. This is vanity. And actually, mga kapatid, up to now, ganyan pa rin na maraming religion. Vanity. Wala pa rin saysay. Walang basehan. Imagine, sa India, this is largely Hindu, ang religion niya. Meron silang goddess of prostitution. Yelama, yung nagkakamali, the name is Yelama. At yung mga prostitutes are called Venadasis. At sila ay ini-induct into being a prostitute, dahil sa last temple, may seremonya pa yan, and then they will become prostitute. Ito na kanila maging hanap buhay, prostitution. In the name. Kung alam mahirap na minsan na-sort kung dahil ba ba yan kay Yelama o dahil sa wala talaga silang trabaho. Kasi they belong to the lowest caste. Pinaka-lowest na caste na yung pinagagalingan ng mga Venadasis. Hindi sila napayagan magtrabaho sa pabrika. Kaya marami sa kanila nauwi na lamang sa prostitution. Hindi pa sila tinatanggap as katulong kahit sa bahay ng nasa ibang caste. Kahit katulong, hindi sila tinatanggap. Kasi sila pinakamababa. Pwede silang tumanggap ng manggagaling sa ibang caste, pero kahit anong bagay na manggagaling sa kanila, kahit ulam yan o isang item, hindi tatanggapin ng ibang mga caste dahil napakababa ang tingin sa kanila. My point is, kanilang ginagawa na prostitution. Still, they did it out in the name of religion. They do it in the name of religion, in the name of a God, of a goddess, Yan lamang. Okay. Nasabi niya Apostle Paul, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea, and all things that are therein. Get away. Stay out of these vanities. Ay malaking kalokohan.
Romans 1:22, no? Romans 1:22. Professing themselves to be wise, they became fools and changed the glory 21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations. Vanity na naman, ano, vain. And their foolish heart was darkened. So, full na, darkened pa. Ito yung sabihin ng ignorant, ano? Darkened. Vain, foolish. And then it is darkened, or it is ignorant. Sinabi na nga ni Solomon, ano, vanity of vanities. All is vanity. Ano ba yung ginawa ni Solomon? Solomon actually, the book of Ecclesiastes, he made a search out of life. Nagsaliksik siya sa buhay. Ano bang meron sa buhay na ultimately magbibigay ng ultimate satisfaction sa tao? Baka ginasap ng tao, satisfaction makakamtan through intelligence or wisdom. So he had that. Baka naman nasa entertainment. So nagkaroon siya ng mga music, musicians. He tried it with music, and again it says it's funny. How about wine? So he collected all sorts of wine. And then how about collection? Exotic collection. So he started collecting exotic animals. Lalo yung mga pagkukolect ng mga stock, pagkukolect ng mga coin, magulang yan, pagkukolect ng mga Lotus 5, or mga pink views. Matagal na yan, na-practice. Ginawa ni Solomon yan. Sabi niya, still it is vanity. Baka naman nasa achievements, nasa mga projects. So he began to make great projects. Napakarami niyang proyekto ang sinimulan. Again, he says, I'll try beer. Subukan ko naman yung tawa lang ng tawa. Kulang yung mga joke. Alala ko yung isang joke. Sabi ng tao, ipit ako Kung magandang trabaho, ikot siya. Kapit na siya ng Zoom. Worker in the Zoom. Kala niya akong trabaho. Sabi ng mamahala sa Zoom. Kasi yung isang school na nagalaw, malaking school. Yung gorilla natin may sakit Kasi ba, mag-costume ka lang ng gorilla. Para hindi naman ma-disappoint yung mga bata pag nakikita ng gorilla. Sabi niya, di ba? Hindi naman makikilala. So, acting sa gorilla, binibigyan ng saging, kinakain niya. Sa dami niya nakakain saging, nahilo na siya, no? Nahulog siya. At doon siya nahulog sa cage ng leon. Sisigaw sa siya, help! Help! Sabi ng leon, mahimik ka, mawalan ng trabaho. Yung pala leon ano pala yun? Kapag pala nagkaroon ng trabaho. Kapit na sa patalim Tayo sa trabaho. So, sinubukan ko ni Solomon, pati joke, rap joke, rap show. Wala rin kwenta, kahit nabawa ka ng tumawa. Wala, makapautot ka lang, pero wala pa kinabang. Nakakatawa. Hindi yan ang saysay, hindi yan ang meaning ng buhay. So, he tried everything, he even tried women. So, walang makakasurpas sa lahat ng sinubukan ni Solomon. Because everything that he wished, talaga makukuha niya. Pero sabi niya, the result is what? It is vanity. Kaya mga tao na nagbabalak pa na subukan niya, may conclusion na nga di ba? Hindi mo nga mararating yung level na natin Solomon sa kanya experiment Subukan mo magpakasaya sa babae, matatalo mo ba yung babae ni Solomon na umabot ng 1,000? And yet, he concluded, it is vanity. Yung achievements, siguro kung ako'y makapagtapos, magkaroon bagay ng trabaho, ma-achieve ko ito ganito, contento ako, makakabutan mo ba yung, ma-attain mo ba yung naabot ni Solomon?
Hindi na nga eh. Nasubukan na niya lahat yan, and yet we concluded it is vanity. But sadly, maraming mga tao, kahit yan na nga ang conclusion ng lahat ng bagay, sige pa rin, parang mga bulag, subok pa rin sila. Subok pa rin. Kaya saan magkatapos yan? No? Disappointment. Because it is meaningless. Sabi ni Solomon, everything under the sun is fun. Conclude natin na ang mga bagay-bagay lamang may worth, may value, are things that are above the sun. We are referring to heavenly things. Because ultimately, yan lang naman talaga ang worth doing. At mga gagawin natin na merong value even after we're dead. Although we can also do other good things in this life, pero yung good na yan, dapat dito lang eh. Diba? Ang panlupa lamang yan, pero wala sang value pagdating sa buong buhay. Okay? So, let's turn again to our text about Ephesians chapter 4. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Verse 18, having the understanding darkened. So darkness here means ignorance. Dahil wala namang pagkakaiba. Diba? Kapag wala ka sa truth, ignorant ka sa truth, pareho na lang din na nasa darkness. Bakit? Ang nasa darkness, uncertain. Diba? Kunyari, brown out. Pag-brown out sa bahay ninyo, sa lugar ninyo, at gabi. Diba? Bawat kilos mo, hindi sigurado. Tama ba itong mahawakan mo na ito? Kaya nung nanay mo nga, madaling araw na, nag-aadaw na yung dilim ng liwanag eh. Nagluluto siya, ang pinanggagatong niya, yung, alam yung mga bamboo na hinate, tapos ina-arrange ng balikara, ginagawang wall. Luma naman na, gagatong mo na ito. Agad niya, ahas na yung nahatak niya, may ahas na din siya sa wall, sa kawayan ng kusaitan. Eh, hindi kasi sigurado ang madilim pa eh. Diba? At nag-invented story. Ako, pinasantong siya. At napatay din ang kanya santong. Bakit na yung mother ko, hindi tumakas yan. Pinatay niya yung ahas. No? So, pag nasa dilim ka, you are not sure. Same thing, if you are ignorant, you are also not sure. Pag ignorante ka sa katotohanan, ang parating mo na lang kapira, wala naman siguro masama. Ay, huwag ka magsuka. Huwag mo sukatin niya. Hindi matutuloy ang kasama. Parang kumontra, wala naman siguro masama. Hindi na nga masama eh. Wala pala sa sukat. Ang actual na wedding na, hindi pala umubra. Ang problema ka. Hindi pala tama. Nagkamali pala na sukat. Marami tayong mga pinapractice, ginagawa na hindi ka sure kung yung may patay, buntis, o ito magaman ito. Alam mo, kung buhay pa yung kanyang mga panigmala. Pagka naliligaw ka, babalik ka naman yung danit mo, ano ba yan? Hanggang hindi pa tapos kumain, ewan ko man nililigpit yung pinagkainan mo at hindi magkakasawa. Hindi mo natin. Hindi magkakasawa yan. Huwag kayong magwawalis ng gabi at winawalis na yung swerte. Ayaw yung langgam, swerte yan sa bahay. Nagdadala ng swerte yung mga langgam na yan. Kaya ngayon, yung nawawala-wala na yan. Mas sophisticated na. Salamin na ngayon, yung tago na na salamin, lalagay na. O kaya yung palaka, may coin, yung musa na tiger, gano'n. Nag-i-invite ng swerte. Bible, ang i-ascenso mo, nasa pagsisipat niya. Because God cannot violate Himself. So, sabi niya, that shall He also bring. Nagtanim ka ng kasipagan, hindi haaan ka ng pag-asenso. Diba? Kaya kahit ang mga ninyong natin, mga elderly natin na hindi naman highly educated, dahil lang sa sipag, diba? Anong
Masipag nila. Anong naging bunga naman ng kasipagan? Sila mga nakapunta, di ba? Observan niyo ba yun? Hindi naman sila mga highly educated. Ang puhunan lang nila, sipag, sigasig, tiyaga. Sila naman ang mga nakapunta. Tayo sa kabila ng mga tinapos natin eh. Bago makabili ng property eh. Tama ba? Hirap tayo makabili ng property. Sila hindi naman highly educated. Sila nakakabili ng malalawak na lupa. Ikalabaw pa. Hindi bebenta yung kalabaw pa sa ako ko yan. Sila pa nagpapapasa. Tayo, tapos ng kuleyo, walang mahupunta. Sa nasahod natin, hindi makabuhay na may pamilya. Masarili lang. So God cannot violate Himself. Gusto niyong masenso, magpakasipag tayo. Bukod sa masipag, common sense, huwag kang gumastos na higit pa sa kinikita mo. Hindi mo na kailangan maging playo sa pagtatapos niya. Lifestyle mo, pang 1,000 a day, kita mo lang 300 a day, saan ka matatapos niya, di ba? Hindi lang zero, negative. Ano mong utang naman yan? Sipagan mo, maging masinag ka rin. Maging masinag. Wise financial management. Magtira para sa future need ng Panginoon, gather what is left. Asa ba yung pinapag-gather ng Panginoon? Ipunin niyo yung natira. Hindi mo nila makakain isang araw yan. Para saan yung natira? Hindi pa rin makakain pang isang araw. Diba? They were able to gather how many baskets? Okay. Well, baskets, ano nila naiwan? Hindi nila mauubos ng isang araw yung 12 baskets na 12 disciples. Tingin-tingin isang basket sila. Para saan yan? For their future food for other days. Mag-isip tayo ng para sa future. Hindi mo na kukuha ang asenso sa pag-invite ng swerte o pa-punsoy-punsoy. Marami ka nag-iyak sa ganyan eh. Dati boss ng DBT, sabay-sabay yung negosyo mo, maganda ang punsoy mo. Sabi sa nagkakot, nabangka. Nagsabay-sabay ang negosyo. Nagsabay-sabay. Pagtatayo ng mga negosyo, dahil na sabi ng punsoy, hindi niya na-sustain. Pinagsabay-sabay. Pinahamak ng punsoy. Pag meron mga nagpapapunsoy, kasi ka, maganda ang pasok. Maganda ang punsoy. Okay? So, ignorance. Having the understanding darkened. Okay? So, that's the second characteristic of ungodly persons or the walk of the Gentile. Ignorance of the truth. Not only vain, but it is ignorant. In spite of the fact na itong panahon natin, ito na yung ang batch ng mga gumagraduate taon-taon sa buong mundo, bilyon-bilyon, di ba? Ilan ang mag-graduate taon-taon sa Pilipinas. Kaya may eskwelahan, no choice, at hindi pasado, talagang kailangan kang lumipat sa sunod na level. Bakit? Ang dami nag-aabang na lilipat ka naman na parang. Diba? Kung araw, we can afford repeaters. Bakit na-afford natin na repeaters? Balik ka ulit sa grade 1. Balik ka ulit sa grade 2. Kasi kukunti pa na ganun. Kukunti pa ang estudyante. Ngayon, pag hindi mo pinasaya, kahit hindi pasado, babalik naman niya, magpapasama na naman siya sa next batch, ang dami rin. Marami pang lumilipat from private, lilipat na ng public dahil gusto makatipid. Obligado kang ipasa ng ipasa kahit hindi na naman magbasa. Kaya magugulat kayo, marami mga college graduate, kahit magbasa na. Huwag na natin pag-usapan yung comprehension, yung reading na lang. Yung comprehension, ibang istorya pa yun, kasi marami nagbabasa without comprehension. Diba? Minsan, nangyayari sa akin, mas mabilis ako magbasa kaysa sa i-process yung nababasa ko. Kaya minsan, we have to pause. Diba? Lalo na kung medyo highly intellectual kung binabasa ko, sa parang pinpoint mo na ako, pag-isip ako sa sabi. Kasi, mabilis ka magbasa, mabagal yung processing sa isipan natin. Yung marami ngayon, mag-graduate na kahit magbasa, Ito yung generasyon na ang daming mga graduate
Pinagmamalaki natin ang ating mga discoveries. Pero, marami rin talaga nakakalino tayo. Kahit may wala ng electron microscope, patindi na yan eh. Hindi mo, hindi mo nakikita na multiply mo ng million times ang size. Hindi mo na kailangan sumilip sa binocular or sa ano single lens lang, no? Yan. Titingin ka na sa monitor. Ito yung dahilan ng sakit ng nanay. Rat shape ang kanyang virus. Ibig sabihin niya, may TB. May TB. Ito nasa baga niya. Ina-multiply pa tayo. No? Grabe po ang mga na-invento ng tao. No? Yet, despite all our achievements, despite of all these so many graduates, yung boast natin sa ating mga advances, wala rin tayo pinagkaiba sa mga tao ng araw ng boast their learnings. At talaga naman masyadong advanced sa mga Greeks, di ba? Yung mga nakikita niyo pagkatayo ng building ngayon na gumagamit ng crane. Ngayon lang ba yan? Araw, mga prototype na yan. No? It's Aristotle or Archimedes, nagkatapot siya. Pero yung catapult niya, hindi lang gamit sa tigmaan niya, nagbabato ng mga malalaking bato sa mga castle, no? Hindi, kaya pupunta ka, kaya pupunta ng barko. Yung mga wooden boat, kaya pumunta na. Yun, kaya ngayon, naisip na lang yung crate. Pero meron na mga prototype ng araw. Yung mga bankero ngayon, sa mga ibang area sa Pilipinas na wala pang mga motorized equipment. Ganyan, gumagamit pa ng Archimedes screw. Ano ba yung Archimedes screw? Parang screw shape na ang tubig, wala sa baba ang takas niya. Ano? Screw lang, screw shape na mga auger. Archimedes screw. Pero yung mga advanced mga technology ng araw, masyadong advanced. Yung calculation natin ngayon, base pa sa mga mga formula nila. 3.1416, yung pi. Sila nakaisip din eh. Yung ginagamit natin sa survey ngayon, sila mga nakaisip din. Masyado yung advanced for their time. Yung helicopter, aba, matagal na yan, may mga drawing na yan ng araw. Who was it? Jules Burns? Was it Jules Burns? Oh, may mga drawing na sila niya. Mga helicopter, submarine. Oh, ngayon, apply na lang at ipuput into actual things. Ano ka ng araw, iisip na nila. Kaya masyado silang advanced and they prided in their learnings. Kaya nga lamang, pag hindi mo sinali ang Diyos, pag hindi po ever learning. Anong verse yan? 2 Timothy 3:7. 2 Timothy 3:7. Meron po mga tao, aral ng aral. Hindi ba talaga ma-discover ang katotohanan? Kasi may degree of proof talaga yung sinabi ng leader natin. Hindi ka titingin sa pinanggalingan. Kasi yung kasabihan na yan, parati natin ina-apply sa utang na loob di ba? Hindi ka tumingin sa pinagkautangan mo ng utang na loob, hindi ka makakit sa dating mo ngayon. That's true, no? Pero yung hindi tumingin sa pinanggalingan, hindi ka makakit sa parorohonan. Pwede natin i-apply yan sa Diyos na ating pinanggalingan. He was the origin of everything. Kaya yung conclusion mo, o yung destiny na gusto mo, whether your destiny is in heaven, bliss, or happiness, hindi mo mararating yan if you will not look back to God, who is the beginning of all. Siya ang pinanggalingan ng lahat. Siya ang pinagsimulan ng lahat. He is the great cause. He is the first cause. Maraming causes, maraming secondary causes, tertiary causes. The question is, who is the first cause? Sabi, nag-Big Bang. Where did the energy come from para magkaroon ng Big Bang?
nagkaroon ng planeta, nagkaroon ng mga heavenly bodies because of the Big Bang. Prior to Big Bang, anong meron? Nung wala pang Big Bang, anong meron? Bakit? Tinatanong ko na, nasaan ang first cause? Hindi mo ma-recognize that God is the first cause, the first cause of everything. You will never arrive into the knowledge of truth. Kahit na ever learning ka, busin mo na yung panahon mo ng pag-aaral, hindi mo ma-discover ang katotohanan. 2 Timothy 3:7, and of ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. For as long as a person is an unbeliever, he has an inability to know and comprehend the things of God. Nung araw, ganyan tayo, not only that we are vain in our thoughts, we are also darkened to the truth. We are ignorant of the truth. We are darkened in our minds. Ibig sabihin niyan, we have inability to comprehend truth. Yan din ang sinasabi ng 1 Corinthians 2:14, right? The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, because they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Even, ito po yung kanyang ma-intellectually comprehend, ano? Hindi niya makita ang ano niya. Kahit intellectually, kaya niyang ituro yan. Maraming mga nagtuturo sa Bible College, unbeliever. May mga pastor, unbeliever. Kaya na lang ituro yan, mga kapatid. Pero kung talagang naintindihan mo yan, it will warm your heart. Pero yung parang mechanical lang na teaching, yan lang ang meron sa unbeliever. They may even teach the deep doctrines, pero mechanical lang ang teaching niya. Para lang sila nagsasabi na. Pero themselves, sa sarili nila, by themselves, walang dating sa kanila. It will not warm their heart. It will not produce an awe for God or worship to God. It will not produce love for God. Para lang sila ordinary nagtuturo ng subject or mathematics. Even if they are teaching biblical things. Yan ang ibig sabihin na neither can he know them because they are spiritually. Kaya ang laki ng lakbay natin, mga kapatid. In fact, ang nangyari po sa atin, ang nangyari po sa atin, radical change. Hindi ito maliit na pagbabago. Malaking pagbabago. It is a radical change. Na nagkaganito tayo. Kasi nung kahit gobyerno, hindi ka na matino, hindi ka na ayos. May mga tao ganyan na kahit pagulang, kahit pulis na, ilang ulit ang balik sa bilangguan. Hindi mapatino. Pero nung nakarinig ng gospel, naging pastor pa. Ilago yung talaga radical. Ito ang ginawa ng Panginoon. Imagine, from such background, napaka-lofty, napakataas ng pinaglipatan sa ating Panginoon. Nagbago, walk no more. Your own self, your own ways. Walk worthy of your call, of the vocation you're in. Walk the walk of holiness. Okay, tayo kayo. Salamat po ang mas mga tinuro ang mas ng bago. Ito, panalangin ko patuloy niyang pagmamahal. Tulong naman ito ang namin maunawaan at nagpapamuhay ayon sa inyong mga natutunan. Lord God, you help us and bless us this morning, today, magpagsakba, kami sa pagbigay sa inyo ng tuloy, langit sa ating Panginoon. Una po tayo.